Namatay ang nanay ko nang mahulog mula sa bubong. Sinasabi ng lahat na aksidente lang iyon. Pero alam ko na may taong pumatay sa kanya. Dong Xiaoxiao, nagsisinungaling ka pala sa akin simula't simula pa. Oy, Pipi, nag-aantay ka na, no? Kasalanan ng asawa kong barumbada. Pinilit akong uminom ng ilang baso. Pero huwag kang mag-alala. Ako at tatay mo ay napag-usapan na ito kahit hindi tayo makapagpakasal ng legal. Basta ngayong gabi, paglingkuran mo ako ng maayos, ang pondo para sa Dongs Group ay darating na agad. Ilang taon na kitang pinalaki. Ngayon malapit ng mabangkarote ang pamilya Dong. Pinapakasal kita sa mayaman para lang kumita. Tapos tatanggihan mo pa? Tatay, mula nang mawala si mama, si ate, ay hindi na nakakapagsalita. Ang pakakasal lang ang magiging silbi niya. Tatay, mamamatay na lang ako kaysa magpakasal sa isang estranghero. Ayaw mong magpakasal? Kung ganon, susunugin ko lahat ng naiwang gamit ng nanay mo. Tutal, ang pera mula kay Jiang ay tinanggap ko na. Ngayon din, pumunta ka sa kanya para sa gabi ng kasal. Ngayon, titikman ko ulit. Ang sarap ng isang pipi na mayamang dalaga. Hindi ako maghihintay na mamatay ng walang laban. Para maprotektahan ka ng kuya mo, nasira ang dalawang paa niya, at umaasa na lang siya sa family trust para mabuhay. Kailangan mong magpakasal sa loob ng 3 araw. Kung hindi, hindi ka papayagan ng board of directors na magmana ng posisyon bilang presidente, at hindi mo mapoprotektahan ng kuya mo. Gising na, mabilis, gising na. Sasabog na ang kotse. Gusto mo akong saktan? Ganito ba ang pasasalamat mo sa nagligtas ng buhay mo? Hindi marunong magsalita. Kapit lang. Kailangan mabuhay tayong dalawa. Ikaw? Ikaw ba yon? Ang kapatid mong lalaki, para maprotektahan ka, napinsala ang kanyang mga binti. Ang pamilya Chin ay magiging responsibilidad mo na. Kailangan kang magpakasal sa loob ng 3 araw. Kung hindi, hindi ibibigay ng board ang posisyon ng presidente sa'yo. Hindi mo mapoprotektahan ang kapatid mo. Gising ka na. Sabi ng doktor, mild concussion lang ito. Nahihilo ka ba? O nagsusuka ka ba? Ang swerte mo, yung babaeng nagbuhat sa'yo dito, payat at maliit tingnan, at hindi pa makapagsalita, pero malakas pala. Buhat ka niya ng buong daan, hanggang sa may hatid ka sa doktor, bago siya bumagsak. Parang siya nga. Gising. Gising. Gising ka na. Pero hindi ba siya dapat ay isang pipi na hindi makapagsalita? Ikaw, bakit ka nandito sa tabi ko? Totoo pala, hindi ka talaga makapagsalita. Nakasuot ng wedding gown. Sa gabi, bigla kang sumulpot sa daan kung saan ako nagmamaneho ng mabilis. Nang masugatan ako, dinala mo pa ako sa ospital. Ang interesting mo naman. Sabihin mo, ano ba talaga ang pakay mo sa paglapit sa akin? Bumalik ka. Magsalita ka. Nakalimutan ko, pipi ka pala. Yung nagpadala sa'yo, marunong maghanap ng butas ah.
Sabihin mo, ano ba talaga ang ibinigay ng tatay ko sa'yo? Hayop ka. Ang tapang mo pala. Walang kwenta. Dong Xiao, ang lakas na ng loob mo. Tingnan mo ito. Ayon sa mga balita, kagabi, ang real estate magnate na si Jiang ay nahuli ng kanyang asawa at inatake sa utak, malubha na ang kanyang kalagayan. Ang lasa ng pipi na mayaman. Milyong-milyong ari-arian ang hahatiin. At ikaw, nakatakas ka pa sa kasal. Ate, kailangan na kailangan ng pamilya Dong ng pera. Baka pwede mong tiisin, at pakasalan na lang si Jiang. Inimbestigahan na namin ni Papa. Siya mismo ang dahilan ng kanyang sakit. Pero ito rin ang tamang pagkakataon. Pagkamatay niya, makakakuha pa tayo ng bahagi sa ari-arian. Ang ganda ng salita mo. Ikaw na lang kaya ang pumunta? Anong ginagawa mo? Ate, alam kong nasaktan ka. Pero bakit mo ako itinulak? Pasensya na. Okay na ba? Dong Shuang, ikaw ang nag-udyok. Para pakasalan ko si Iyang, di ba? Dinala mo si Papa para harangan ako. Para sirain ang buhay ko. Kung ganyan ang ugali mo. Ako, si Dong Sheng, ay wala nang anak na tulad mo. Hulihin siya, ikulong. Mula ngayon, si Shuang na lang ang anak ng pamilya Dong. Ate, huwag kang tumakbo. Kung hindi, gagawan ka talaga ni Papa ng masama. Tumakbo ka? Baliin ang kanyang mga binti, gagawin kong walang kwenta habang buhay. Pakakasalan ko siya. Sino sa inyo ang maglakas loob na galawin siya ngayon? Ay kalabanin ako, si Kinye. Binatang Chin. Tingnan mo. Gusto mo bang pakasalan ng anak kong babae? Siyempre, masaya ako. Pero, nakita mo na rin, ay pipi, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Oo, binatang Chin. Mas mabuti ako kaysa sa kanya. Gusto ko. Tama na. Siya lang ang gusto ko, sa Jiangcheng. Walang sinuman ang dowry, ay mas malaki kaysa sa aming pamilyang Qin, di ba? Kailangan ng pera ang Dong Clan. Kailangan ko ng mapapakasalan. Pagkatapos ng pag-aasawa, mag-i-invest ang Qin Clan sa Dong Clan. Magandang negosyo ito, di ba? Oo. Ang pamilyang Chin ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Pumapayag ako sa kasalang ito. Binatang Ginoo. Nakatanggap ako ng tawag, kaya nagmamadali akong pumunta rito. Ang katawan ninyo, hindi dapat matagal na nakatayo. Dapat magpahinga sa kama. Ayos lang. Ano? Sumama ka sa akin sa pamilyang Qin mamayang gabi. Nandito na ang bunso. Ikaw, nasugatan ka ba? Sandali lang. Hahanapin ko agad si Dr. Zhang. Huwag maingay, baka magising si kuya. Narinig na kita. Buong gabi kang wala kahapon. Ngayon, may sugat ka pang dala. Aye, paano mo sasabihin kay tatay? Hindi ko kailangang magpaliwanag sa kanya. Alam kong nahihirapan ka. Sa mahabang panahon, ang dami mong pinagdaanan. Ang responsibilidad na dapat ay sa akin. Naging tanikala mo na, maging ang pag-aasawa mo ay isinakripisyo. Pasensya ka na. Kuya, hindi ito kasalanan mo. Malamig na kasi ang panahon ngayon, yung binti mo. Mag-ingat ka at magpainit. Kung ayaw mo sa arranged marriage, ako na ang kausapin ni tatay. Hindi kita hahayaang magdusa. Kuya, nakahanap na ako ng mapapangasawa. Sa Jiangcheng, halos lahat ng mga babaeng may pangalan at angkan. Ayaw mo, sino pa ang magugustuhan mo? Dong Xiaoxiao, ang panganay na anak ng pamilya Dong. Ang pamilya Dong? Mga binata, nandyan na ang sasakyan ng pamilya Dong sa harap. Si Dong Sheng, napaka-impatient naman niya. Kuya, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang buhatin ang pamilyang ito. Pagkatapos mong ikasal sa pamilya Chin, maging masunurin ka. Kung hindi matuloy ang investment ng pamilya Chin, alam mo ang kahihinatnan.
Ayaw mo rin siguro na ipagbili ko ang lupa ng libingan ng nanay mo. Para kumita, di ba? Nandito na ako. Habang wala ako, hindi ka naman niya inapi, di ba? Anak, nako, ano bang sinasabi mo? Mula ngayon, mag-iisang pamilya na tayo. Huwag kang ganyan ka-close. Kadiri talaga. Mula ngayon, siya ay miyembro na ng pamilya Kin. Ang ibang mga tao, huwag mo nang pansinin. Huwag kang lalapit ng ganyan. Hindi ko maintindihan. Ano? Gusto mo bang mas lumapit pa ako? Ikaw, bastos. Mukhang kailangan kong matuto talaga ng sign language. Kung hindi, sa susunod, murahin mo man ako, hindi ko malalaman. Tignan mo. Dahil wala tayong tiwala sa isa't isa ngayon, isulat natin ng malinaw sa papel. Tutulungan mo akong matapos ang pagsasama sa pamilya. Pagkatapos ng 1 taon, tutulungan kitang makawala sa pamilya Dong. Mabubuhay ka sa gusto mong pamumuhay. Hindi patas ang kontratang ito. Ano ang ibig sabihin ng, sa loob ng makatwirang hangganan, sumunod sa lahat ng gawain ng mag-asawa? Kailangan ko ang katayuan ng isang may asawa para mapakalma ang board of directors. Hindi natin pwedeng ipakita sa iba na peking mag-asawa tayo. Kaya, ang pagtulog sa iisang kama, hindi naman sobra yon, di ba? Kung ganon, ako ang matutulog sa kama, ikaw sa sofa. Bakit? Natatakot kang matulog sa isang kama sa akin? Baka may mangyari. At saka, ang kahulugan ng di gawain ng mag-asawa. Ako ang magdedesisyon. Paano mo adedepinisyon? Kasama ba ang ganito? At pati na rin ang ganito. Sa labas, sa harap ng ibang tao. Papag-usapan pa ba natin gamit ang papel at lapis? Deal. Pagod na ako sa maghapon. Magpahinga ka na rin ng maaga. Mamaya, kilalanin mo ang paligid. Kanina, dinala kita rito sa aking mga bisig. Mula ngayon dito sa pamilya Kin, walang sinuman ang mag-aapi sa'yo. Kanina, dinala niya ako rito sa kanyang mga bisig. Para maitatag ang aking katayuan bilang ikalawang binibini ng pamilya Kin. Ito ba ay pagprotekta sa akin? Dong xiao. Huwag kang magpaloko sa panlabas na anyo. Nanay, ang pamilyang Kin na ito, sa wakas nakapasok na ako. Talagang hahanapin ko ang pumatay sa iyo. Kinyi. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo kanina? May tumunog sa cellphone mo kanina. Akala ko may emergency. Tiningnan ko lang. Bakit ninakaw mo ang pagtingin sa pagligo ng asawa mo? Tapos gusto mo pang tingnan ang katawan ko. Anong ibig mong sabihin, Lanan? CJ, pupunta na ako sa opisina. May sugat ka. Magpahinga ka na lang. Ipapaghanda kita ng katulong ng pagkain. Kapag nakapagpahinga ka na, pwede ka nang kumain anytime. Buti na lang at hindi niya nalaman ang intensyon ko. Putang inang pipi, wala kang karapatang pumasok sa pamilya Chin. Huwag mong isipin na hindi ko alam, ang inyong pamilya Dong. Anong balak ninyo? Ang matandang si Dong Sheng. Halos mabangkarote na, naisipan pang ipagbili ang anak na babae. Sasabihin ko sa iyo, basta nandito ako, si Chin Hong. Hindi ninyo mapipinsala ang aming pamilya Chin. Tao. Papuntahin siya para maglinis ng hardin. Ate, bago umalis ang pangalawang Ginoo, espesyal na ipinagbilin. Sinabing tratuhin siya. Parang, tratuhin siya tulad ng pangalawang ginang. Ang bahay na ito, Chin pa rin ang apelyido, Lao Chen. Matagal ka na sa pamilya Chin. Alam mo naman ang ugali ko. Sige.
Gagawin ko na ito, gagawin ko na. Para sa pera, napangasawa sa pamilya Chin. Dapat mong tanggapin na madadaig ka. Pangalawang ginang, si Chin Hong ang tanging kapatid na babae ng amo. Malaki ang ugali mula pagkabata, ipagpaumanhin ninyo, pero huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin kong tutulungan ka ng mga katulong. Pangalawang ginang. Magpahinga muna kayo. Ang mga gawaing ito, kami na ang gagawa. Kailangang alagaan ang inyong mga kamay. Nasugatan ang kamay niya dahil sa akin. Marunong ka ng sign language. Kaunti lang, spoiled siya ni Papa. Pasensya na. Maliit lang to, okay lang. Unang pagkikita, konting alaala. Ikaw, kilala mo itong heirloom? Pwede ko bang tingnan? Siyempre naman. Isa itong family heirloom ng mga Chin. Lahat kami sa pamilya Chin ay mayroon nito. Ang pipi na yun, parang kahoy. Magpalit ng paso, ang bagal-bagal parang suso. Isang pipi. Kung hindi lang dahil kay Iye, pinapalayas ko na sana siya. Young Master, ang kamay ni Madam, nasaktan ng ate mo, nasa hardin pa rin ngayon. Ang heirloom na hawak ng nanay ko bago siya mamatay. Ganito ang itsura. Hindi pwedeng siya. Narinig ko, 6 na taon na ang nakalipas. May kapansanan na si Kinyu. Gusto mo itong heirloom? Pwede kitang bigyan. Anong ginagawa ninyo? Kuya, ikaw at Xiao. Anong ginagawa? Hindi pa naman kayo opisyal na ikinasal. Lolo, agad-agad pinagtatanggol mo na ang asawa mo. Kuya, huwag mo na akong pagtawanan. Masakit ba? Talagang nagmamalasakit siya sa akin. O nag-a-acting lang. Okay lang ako. Kuya, si Xiao, asawa ko siya. Iba siya sa ibang babae. Kaya sa hinaharap. Alamin ng mabuti ang lahat ng impormasyon tungkol kay Dong Xiao. Gusto kong malaman. Bakit ba talaga siya pumasok sa pamilya Chin? Medyo masakit, tiisin mo ng kaunti. Salamat. Mukhang kailangan kong matuto ng sign language ng mabuti. Kung hindi, makikipag-usap ka sa kuya ko, wala akong alam. Ang tono niya. Nagsiselos. Kasunduan lang ang kasal namin. Imposibleng magselos siya. Siguro nagkamali lang ako ng tingin. Pasensya na. Bingi ka ba? Hindi ka naman kahoy. Bakit di ka lumaban pag inaapi ka? At saka, ikaw ang inaapi. Bakit ikaw pa ang mukhang may kasalanan? Kung sakaling muling apihin ka ng hipag ko, sabihin mo sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Salamat. Kinyi, ano nangyari sa paa ng kuya mo? Bakit mo tinatanong yan? Kailangan nating magpanggap na mag-asawang magkasundo. Kailangan kitang kilalanin, at ang pamilya mo. Hindi mo kailangang kilalanin siya, lalo na ang mag-alala tungkol sa iba. Ako lang ang dapat nasa isip mo. Tingnan mo. Hindi dapat malaman ng iba. Peke lang ang pag-aasawa natin. Kapag nalaman nila, ikaw ang mananagot. Ikaw, may mga maliit na ugali ka ba? Pakisabi naman sa akin. Una, huwag kang basta-basta lalapit ng ganyan kalapit. Hindi ko maintindihan. Hinahanap ka ng binata at ng dalaga. Tita, hinahanap mo ako. Ay bakit ka kumakampi sa iba? Isang pipi lang yan na gustong umangat sa buhay.
Nasaan si Xiaoxiao? Asawa ko siya. Yung pag-apak mo sa kamay niya kanina, hindi ko na lang papansinin. Pero kung maulit pa, huwag kang magtaka kung hindi na kita kilalaning tita. Para sa isang dayuhan, ganito ka makipag-usap sa akin. Wala akong pakialam kung pipi siya o hindi. Kung malaman ni Papa na inaapi mo ang taong pakakasalan ko, hindi ka rin niya palalampasin. Malapit ng mabangkarote ang pamilya Dong. Pera lang ang habol niya sa pagpapakasal dito. Si Dong Sheng, matandang si Kim Yun. Sisipsipin niya lahat ng yaman natin. Ano man ang dahilan niya, basta't siya ang taong pinili ko, si Kinye. Ipagtatanggol ko siya palagi. Mabuti nga at pipi ang napangasawa ko. Tahimik at masunurin. Biro lang, dito ako matutulog. Binata, binibini, gising na po ba kayo? Pasok. Binata, bumalik na po ang amo. Inaanyayahan po niya ang binibini na bumaba para kumain. Sige, alam na. Kagabi, Mauna ka na. baba na kami mamaya. Sige po, binata. Bakit, di pwedeng pag-usapan? Hindi ka ba natatakot na baka magiging totoo na ang pag-arte natin? Kung bababa ka ngayon, malalaman na nila na peke ito. Malalaman ni Papa na hindi ka natulog. Sumigaw ka nga. Tignan mo, namamalat na lalamunan mo kakasigaw. May tutulong ba sa'yo? Tara, tingnan ninyo, may nananakit ng pipi. Tara tingnan, may nananakit ng pipi. Tara tingnan, may nananakit ng pipi. Ayos pipi ka pa pala. Kaunti lang ang sinasabi, marami namang alam. Ang ingay naman itong umaga. Mukhang seryoso na talaga ang kapatid mo ngayon. Ama, dapat masaya ka. Ate, pupunta na ako sa Chin family para bisitahin ka. Kinye, kailangan ko ang tulong mo. Tutulungan kita. Tulungan mo akong magpanggap sa harap nitong Shuang-Shuang. Magpanggap para sa'yo. Ito ang unang pagkakataon na humingi ka ng tulong sa akin. Pwede kitang tulungan. Tawagin mo akong asawa para marinig ko. Kung ganoon, halikan mo ako. Saka kita tutulungan. Hindi dapat malaman ni Dong Shuang-Shuang na peke lang ang pag-aasawa namin ni Kinye. Kung hindi, tiyak na, gagawin niya ang lahat para palitan ako. Kung mangyari iyon, mawawala ang pagkakataong ito na pinaghirapan kong makapasok sa pamilya King. Bunso, narito ang kapatid ng pangalawang binibini. Halika na, mahal. Tignan natin ang kapatid mo. Ano ba ang balak niyang gawin? Ate, may dala akong bagong damit para sa'yo. Wala ka man lang dinala nang pumunta ka rito sa pamilya Chin. Hindi pwedeng luma ka lang lagi ang suot. Nako, ate, bakit nasugatan ang kamay mo? Nagdusa ka ba dito sa pamilya Chin? Dapat sinabi mo agad, pwede kitang palitan. Palitan saan? Palitan para pakasalan ako o palitan para magdusa? Dong Shuang-Shuang. Ang pintuan ng aming pamilyang Kim ay hindi basta-basta papasukin o lalabasan. Kuya Chinye, hindi ako. Ano nang hindi ka? Paano ko nalaman na may kapatid na babae pa pala ako? Bienan, ako. Laobay. Bunso, Itapon mo ang lahat ng gamit niya at mula ngayon, hindi siya papapasukin sa Kim nang walang pahintulot ko. opo, bunso. Sige na. Dong Xiao, ahas ka. Titignan mo lang ba ang kapatid mo, na inaapi?
Huwag kang mag-alala, hindi ako santo. Pero ikaw, isang pipi. Binibining Dong. Ano ang pakay mo? Ginoong Chin, dumalaw ako kay ate. May dala pa akong mga merienda. Pero pinalayas nila ako. Binibini. Gusto mo bang pag-awayin? Si Xiao Xiao at Chin Ye. Ginoong Chin, ipinagtatanggol lang kita, sa'yo dapat ang pamilyang Chin. Pero si Chin Ye, inagaw niya ang lahat. Pati itong binti mo, dahil din sa kanya. Huwag kang makialam sa aking mga bagay-bagay. Pero kung tutulungan mo ako sa isang bagay, pwede kitang ipakasal sa pamilyang Chin. Ginoong Chin, sabihin mo. Ang tahimik mo naman. Ang tagal mo na sa akin. Ganyan ka na di mapakali. Akala ko mahinhin ka sa itsura. Nagtatago ka pa ng lalaki dito sa akin. Tingnan mo kung paano kita ayusin mamaya. Dong Xiao Xiao. Dong Xiao Xiao, palagi ka palang nagsisinungaling sa akin. Kaya mula pa nung araw na nagkita tayo. Plano mo na lahat ito. May dahilan ka nung pumasok ka sa pamilya Qin. Pinaghihinalaan kong may kinalaman ang pamilya Qin sa pagkamatay ng nanay ko. Kaya mo palang magsalita. Nung namatay ang nanay ko, nagkaroon talaga ako ng selective mutism. Nanay, Dong Xiao Xiao. Mabait akong nag-shampoo sa'yo. Bakit hindi ka nagpapasalamat? Tumawag ka. Binging bunganga, tumawag ka ng tutulong sa'yo. Ikaw, yan na lang ang magandang katangian mo. Hindi ka makatawag. Magtago ka sa sulok at mabulok ka riyan. Alamin mo, kung sino ang tunay na dalaga ng pamilya Dong. Kung hindi, hindi kita patatawarin. pero nung napilitan akong tumira sa pamilya Dong, nang nakikitira lang, bigla kong naisip na maging pipi, parang okay lang. Kahit papaano walang maghihinala na makakagawa ng gulo ang isang pipi. Sa mga nakaraang taon, palagi akong sinusubukan kong makapasok sa pamilya Kim para imbestigahan sila hanggang sa gustong ipamigay sa akin ang tatay ko kay Ginoong Yang ang manyakis na iyon. Siyempre, hindi ako maghihintay na malagay sa alanganin. Kaya lahat ito ay naplano mo. At ako, ginamit mo lang. Ano ito? Hindi ito jade ng pamilya Qin. Tama. Ito ang minanang agimat na jade ng pamilya ninyong Qin. Ang pumatay sa nanay ko, yung nasa kamay ng lalaking nakaitim, ay itong agimat na jade na ito. Kaya pantay-pantay ang pagdududa ko sa buong pamilya ninyong Qin. Lahat kayo, maliban sa kuya mong may kapansanan. Kaya pinagdududahan mo rin ako. Siyempre. 6 na taon na ang nakalipas, 18 ka na noon. Pinagdududahan mo ako. Alam mo ba na noong 6 na taon na ang nakalilipas, muntik na akong mamatay sa aksidente, kung hindi dahil sa isang estrangherong, batang babae na nagligtas sa akin. Paano mo magagamit ang kapangyarihan ko ngayon? Ano ang nangyari sa'yo 6 na taon na ang nakalipas? Gising. Gising. Gising ka nga. Ikaw ba yon? Alam mo ba kung bakit kita pinakasalan? Mula pa sa simula, akala ko isa ka lang, mabait at inosenteng kuneho. Pero ngayon, mukhang, isa kang inkantadang kuneho talaga. At saka, ang pagkakatulad mo, sa batang babaeng nagligtas sa akin noon, ay talagang sobra. 6 na taon na ang nakalipas. May nailigtas nga ako noon. Kung hindi dahil sa pagliligtas ko sa kanya. Hindi sana ako napilitang panoorin ang nanay ko na mamatay sa harap ko. Paumanhin. Hindi ko inakalang ililigtas mo ako ng 2 beses. Huwag kang magsabi ng paumanhin. Noong 6 na taon na ang nakalipas, nagkataon lang talaga yon. Pero yung huli, Ay nagkataon lang din.
Hindi mo lang iniligtas ang buhay ko. Binago mo rin ang buhay ko. Tutulungan kitang mag-imbestiga. Sana lang yung 1 taon na kontrata nating pag-aasawa ay maging totoo. Huwag mo akong tulungan. Ako na ang mag-imbestiga. Patutunayan ko sa'yo na walang mamamatay tao sa pamilya namin. At higit sa lahat, patutunayan ko sa'yo ang aking sariling kalinisan. Walang puso at kaluluwa. Nakakatuwa talaga, nakakatulog pa. Ang nunal na ito. Ano nang ginagawa mo? Baka kasi mamatay ka sa lamig. Gising na ba kayo? Kanina, nasa labas ako ng pinto, parang may narinig akong kausap mo. Kanina, yun ba ay, si Xiao Xiao, nanunood ng video. Magandang umaga, kuya. Alam ko, hindi ka talaga mahilig gumising ng maaga para sa almusal. Dati, hinahayaan lang kita. Pero ngayon, iba na, hindi ka na nag-iisa ngayon. Nagpahanda ako ng konting pagkain mula sa kanluran at sa atin. Xiao Xiao, kung may partikular kang gustong kainin, pwedeng sabihin mo lang. Salamat, kuya. Sapat na ang mga ito. Yun na, mauna ka na. Baba na lang kami mamaya para kumain. Kuya, wag mo siyang palaging pagbigyan. Mauna ka na, mag-aayos muna kami dito, tapos bababa kami. Sige. Ano na naman? Bakit ako ang pinaghihinalaan mo? Bakit hindi mo paghinalaan ang kuya ko? 6 na taon na ang nakalipas. May kapansanan na ang kuya mo, di ba? Pero sa litrato, malinaw na isang taong walang kapansanan ang nakita ko. Sagutin mo ang isa kong tanong. Esan, Sabi mo, gumawa ka ng aksidente para makapasok sa pamilya Kin, para imbestigahan ang nanay mo. Bakit? Ako ang pakakasalan mo, at hindi ang kuya ko. mas mataas ng 79.75% ang sansa mong lumabas kaysa sa kanya. Tanong ko lang, mas mataas ba ang sansang? Mabangga ako ng mabilis mong kotse. O mas mataas ang sansang? Mabangga ako ng wheelchair niya? Ano? Maliligo ako. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit lagi na lang akong ginugulo ni Kinye? Ang nararamdaman ko kamakailan kay Kinye. Parang iba na ang pakiramdam ko. Dong Xiao, huwag kang mabulag kay Kinye. Transaksyon lang ang meron sa inyong dalawa. Ang pakakasal mo sa pamilya Kin ay para lang malaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ni nanay. Sino kaya yung tao sa larawan na nagtransaksyon? Sino kaya iyon? Pasensya na, pasensya na. Sinong nagsabing tumayo ka rito nang walang imik, kaya hindi kita nakita? Nasayang pa ang tubig pang dilig. Pipi talaga ang pipi, ni hindi man lang umiwas. Sana noong una pa lang, ay pinigilan ko na si Eye, na hindi ka papasukin sa pamilya Chin. Pumunta ka, diligan mo ang lahat ng halaman at puno, sa buong hardin. Hindi kailangan kong magtiis. Hindi ko pa pwedeng saktan ang sinuman sa pamilya Kin. Kung hindi, hindi ko malalaman ang katotohanan tungkol kay nanay. Walang hiya ka, ano ba yung itsura mo? Pat ang sinasabi ko, hindi mo sinusunod. Tita. Napakaganda ng panahon. Bakit ka nag-aaway sa hipag mo? Ayu, hindi mo alam. Nakatayo lang tong pipi na to at nakaharang. Nahihirapan na akong magdilig ng halaman. Panasan mo yan. Baka magkasakit ka. Mainitin lang ang ulo ni tita. Huwag mo nang isipin yon. Tumalon ka sa lawang iyon. Shinye, baliw ka ba? Binalaan na kita. Paano mo siya trinato kanina? Ngayon, ganoon din ang gawin mo sa sarili mo. Shinye, tiyahin mo ako. Dahil sa isang dayuhan, ganito ang trito mo sa akin. Si Xiao ay hindi dayuhan. Asawa ko siya. Noong inaapi mo siya kanina, naisip mo ba na asawa ko siya? Ayu, tingnan mo ang iyong kapatid na lalaki. Hindi ba ito sobra na? Si tiyahin, nakatatanda siya. Kuya, kung ang naapi ngayon ay asawa mo, gagawin mo pa rin ba ito?
Simula nang magpakasal si Xiaoxiao sa pamilya Qin. Sinabi ko na, sino man ang maglakas loob na siya'y targetin, iyon ay paglaban sa akin, si Qinye. Hindi ko siya patatawarin. Iyahin. Iginagalang kita bilang nakatatanda. Ngunit paulit-ulit mo akong hinahamon. Ngayon, ikaw ang tumalon ng kusa. O ipapatalon kita. Ikaw. Walang utang na loob. Ang aming pamilya, Chin, paano nakapanganak ng tulad mo? Tama na. Tiyahin. Ano ang masasabi mo? Naikasal ka na. Ang pamilya Chin ang iyong inang bahay. Lagi ka naming tinatanggap na bumalik. Ngunit, ang iyong pangunahing tahanan ay ang pamilya ng asawa mo na. AU. At si Aye. Kalimutan na natin ito. Malapit ka ng mamahala sa pamilya Chin. Sa palagay ko, ayaw din ng ama na magdulot ka ng gulo. Kuya, Mas mabuti na ba? Hindi ka naman nilalamig, di ba? Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Sana huwag mo rin itong isipin ng masama. Pagkatapos ng lahat, tayo ay isang pamilya na ngayon. hindi naman. Pinapaluto ko sa kusina ng sabaw ng kalapati para sa gabi, para pampalakas ng iyong katawan. Sir Chin, Madam Dong, ang init ng panahon ngayon. Kumain ka ng candy para malamigan. Espesyal kung pinapaluto ito sa kusina. Dito sa loob, tiyak na walang kemikal o artipisyal na sangkap. Mabuti na lang at naisip ito ng tagapangasiwa. Hindi ako mahilig sa candy. Ikaw na lang ang kumain nito bilang merienda. Kumusta ka na at si Aika makailan? Matigas ang kanyang bibig. Minsan ay mahilig siyang magpakatampo. Huwag mo sanang isipin ng masama. Kung may problema, huwag mong sarilinin. Bunso, lagi kang minamahal ng panganay na master. Sa pag-iisip, syempre, minamahal din niya ang young mistress. Kahit na hindi tunay na anak ng matanda ang kuya ko. Pero palagi siyang tratong parang tunay na kapatid na lalaki, at isinakripisyo pa niya ang kanyang mga paa para iligtas ako. Utang ko sa kanya ito. Kuya, may asikasuhin lang ako. Huwag kang mag-alala. Babalik agad ako para samahan ka. Kahit na siya ang paborito kong kuya. Pero, hindi ka dapat masyadong lumapit sa kanya. Baka magtampo ako. Ano ka ba? Nagluloko ka? Hindi ako nagloloko. Sa akin ka lang dapat. Ginoong pangalawa. Nakahanda na po ang sasakyan. Aalis na ako. Hintayin mo ako. Kung may mga api pa sa'yo, itala mo sa iyong notebook, at sabihin mo sa akin, ako ang bahala sa kanya. Sige, alam ko na. Ingat ka sa biyahe. Dahil anak ka ng taong iyon, hindi kita maaaring pabayaan. Kinyu, ano ba ang ginagawa niya? Halika. Xiao Xiao. Uminom ka pa, mahina ang pangangatawan mo. Anong nangyari? Kuya, anong ginagawa mo? Bago ka pa dumating, tinikman ko muna ang sabaw. Medyo matabang. Kaya, nagdagdag ako ng kaunting asin. Halika. Kakakilala lang ni Xiaoxiao sa pamilya natin. Hindi pa siya sanay sa paligid. Huwag kang mag-alala. Ako ang masyadong pribado, kaya nagkamali ng akala si Xiao Xiao sa akin. Mag-iingat ako sa susunod. Dong Xiao Xiao, matagal nang nakahanda ang mabagal na lason para sa'yo. Gusto mo pang imbestigahan ang nangyari noon? Tingnan natin kung may buhay ka pang sapat para rito. Inay,
Ang mga nasa pamilya Kin, mukhang hindi simpleng mga tao. Hindi ko sila maintindihan. Pero kahit ano pa ang mangyari, hindi ko hahayaang mamatay kang hindi alam ang dahilan. Wala namang lagnat. Siguro pagod na pagod lang. Kuya Chinyu, 3 araw na ako sa pamilya Chin. Araw-araw nagpapanggap na katulong, naghahain ng tsaa at tubig. Kailan ba talaga tayo kikilos? Anong nagmamadali? Nilagyan ko na ng mabagal na lason ang mga mint candy ni Xiao Xiao. Ng mabagal na lason. Nitong mga nakaraang araw, lito at malabo ang isip niya. Bukas, humanap ka ng pagkakataon. Magpanggap bilang katulong na naglilinis. Ilagay mo ito sa bag niya. Gets ko na, pag nakita ni Chinye na may mga dokumento ng Chin sa bag niya. Tiyak na iisipin niyang nagnanakaw siya ng mga dokumento. Pagkatapos ng lahat, dapat ipakasal mo ako sa pamilya Chin bilang young mistress. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw. Dalhin kita sa doktor. Bunso, binibini, hindi kayo pwedeng lumabas. Bakit? Nawalan ng mahalagang dokumento ang Chin Group, lahat ay pinaghihinalaan. Kuya, tingnan mo. Dong Xiao Xiao, ninakaw ang dokumento ng Chin Group. Xiao Xiao, akala ko isa kang tapat at mabait na bata. Kaya ako pumayag na pakasalan ka ni Eye. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Hindi ako. Hindi ko ito nakita kailanman. Ano ang hindi? Nasa bag mo ang dokumentong ito. Hindi naman siguro ito ang kusang pumasok sa bag mo, di ba? Sinabi ko na sa'yo noon pa. Wala siyang mabuting hangarin nang pumasok siya sa pamilya natin. Tatay, tiyak na hindi totoo ito. Hindi ganoon si Xiao Xiao. Eye. Nasa bag ni Xiao Xiao ang dokumento. Iyan ang katotohanan. Xiao Xiao. Kung may problema ka, sabihin mo. Paano mo nagawang nakawin ang dokumento? Hindi ko inilagay yan. Sinusumpa ko. Pipi nga, pipi talaga, ni isang salita, hindi masabi, nangangarap ka pang makapasok sa pamilya Chin. Lumabas ka na ngayon din. Si Xiao Xiao ay tao ko. Bago malinawan ang lahat, walang sinumang pwedeng humipo sa kanya. Binigyan ka ba niya ng droga? Naloloko ka na ba? Tama na, Xiao Xiao. Sa bag mo natagpuan ang dokumentong ito. Paano mo patutunayan na hindi mo kinuha? Pakicheck po ang pieces. Wala akong kasalanan. Ngayon, may video pang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Hindi ako yan. Ang manggas ng damit ko. May natirang mansang kayumanggi mula kahapon nang magpunas ako ng hardin. Pinapalabahan kahapon ng katulong. Pero hindi gaanong nalinis. Nandito pa rin ngayon. Malinis ang manggas ng damit sa video. Pa, kaninang umaga, nang maglalagay ako ng gamot kay Xiao Xiao, nakita ko yung mansang yon. Magkamukha nga ang damit na yon at kay Xiao Xiao, pero siguradong hindi ito yung suot niya. Ako na ang hahanap. Kalokohan. Pare-pareho lang naman ang mga damit na yan, di ba? Baka ikaw ang naglinis para sa kanya. Eye. Huwag kang padalos-dalos. Baka nagkataon lang. Iba ang sapatos. Iba sa sapatos na nasa loob. Oo nga, yung sapatos ng young mistress ngayon. Ako ang nagpapalit para maging flats. Iba talaga ang kulay nito, kumpara sa nasa CCTV. Nahanap ko na. Tingnan mo nga kung pareho ba.
At saka, ang suot ng tao sa video ay flat shoes. Si Xiao, white sneakers ang suot. Sa tingin mo pa rin ba siya ang may gawa? Baka naman, sinadya niyang palitan. Wala naman akong dahilan. Bukod pa riyan, may fingerprint ang envelope. Basta i-check lang natin. Malalaman kung sino ang may gawa. Tama, I check ang fingerprint. Sino ang humawak sa envelope? Kapag na-check ang fingerprint, malalaman na. Nakakapagsalita ka pala. Baka naman. Niloloko mo na kami mula pa noong una. Talaga nga, wala talagang mabuting hangarin ng pamilya ninyong Dong. Alam ko nang matagal na nakakapagsalita si Xiao. Kung nag-research ka lang kahit konti, malalaman mong hindi siya ipinanganak na pipi. Kaya hindi yan pagloloko. Ang importante ngayon, ay alamin kung sino ang nag-set up kay Xiao. Chin Ye. Malaking bagay ito tungkol sa sikreto ng pamilya Chin. Hindi mo na siya dapat ipagtanggol ng basta-basta. Kaming mag-asawa, mali ba ang normal na pagtatanggol sa isa't isa? Gusto mo bang maging tulad mo at ng tiyuhin ko? Magkasama ngunit magkahiwalay ang puso. Chin Ye, mukhang talagang mahalaga sa iyo si Dong Xiao. Alam ko na. Alam ko kung sino ang kumuha ng envelope. Ate, nandito ka pala. Hahanapin sana kita. Ikaw ba ang kumuha ng dokumento ng pamilya Kin para ipahamak ako? Ikaw, nakakapagsalita ka na. Siyempre naman. Akala mo ba habang buhay ako? Pipi na inaapi mo. Itong nunal, hindi ba ito yung nunal sa video? Tito Chin, huwag po ninyong sisihin si ate. Ginawa lang niya ito dahil ayaw niyang umalis sa pamilya Chin. Kaya niya ginawa ang lahat ng ito, tulad ng sinabi ni Papa. Si ate lang ang makakapagligtas sa pamilya Dong. Kaya naman naglakas loob siya, magnakaw ng dokumento ng Chin. Ang lahat ng ginawa niya ay para lang mabuhay ang pamilya Dong. Yamang ikaw na mismo ang nagsabi, ate, na ako raw, ako na nga siguro. Basta mapatawad ka nila. Ate, okay lang kahit magdusa ako ng kaunti. Itong damit, paano mo ipapaliwanag to? Bahay mo to, hindi bahay ko. Paano ko malalaman kung anong nangyari? Kuya Chinye, ikaw rin ba? Ipagkakanulo mo ako. Binibining Dong naalala kong sinabi kong, huwag ka nang muling papasok sa pinto ng pamilya Kin. Paano ka nakapasok? Ye, binibining Dong Ituturing na rin siyang kapamilya ng asawa ng kapatid ko. Huwag kang maging ganyan. Ginoo, yung investigasyon, yung CCTV mula alas 12 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw. May nanggulo. Ang totoong footage, nabura na lahat. Kayang gumawa ng ganyang kalakihang panloloko. Sa loob ng pamilya Chin. Mukhang hindi pangkaraniwan, ang taong yun. Pero okay lang. Yamang nagkaalyansa na, ang mga pamilya Chin at Dong. Natural lang na magtulungan tayo, at saka, wala namang kwenta talaga. Ang dokumentong ito. Yamang sa'yo ibibigay. Ang buong pamilya Chin balang araw. Ikaw na ang bahala. Sa usaping ito. Kuya, ikaw ba ang nagpagalaw ng sisi at nagpatira kay Dong Shuang dito? Bakit mo naman ako pagdududahan? Ayoko lang magkaroon ng hidwaan sa pagitan mo at ni Xiao. Kaya pinapunta ko ang Mayor Domo para asikasuhin ito. Tingnan mo. Ang Mayor Domo, natakot siyang magalit ka, kaya siya na ang gumawa ng sarili niya. Hindi ko inakalang. Hindi ka maniniwala sa akin. Akala ko naman. Tayo ay... Kuya, pasensya na. Hindi dapat kita pinagdudahan. Okay lang. Para naman kay Xiao yun. Oo nga pala. Papuntahin ka ni Papa sa kanyang tanggapan. Sabi niya pag-uusapan ninyo ang proyekto ng pamilya Chin at ang paglalagak ng pondo sa Dong Group. Mayor Domo, matagal ka na ring nasa pamilyang ito. Alam mo na siguro ang dapat gawin, di ba? Kinye, bakit ang bait-bait mo sa akin? Kasi ikaw yon. Kaya tanggap ko na. Hoy, Pagod ka rin ngayon, matulog ka ng maaga, may asikasuhin pa ako, aayusin ko lang. sayang. Kontrata lang ang kasal natin. Pagkatapos ng 1 taon, maghihiwalay na tayo.
Mapait. Paano naging mapait ang candy? May hinalo sa kending ito. Huwag kang mag-alala. Ibinigay ito sa akin ni na Ginoong Kinyu at ng butler. Kuya ko. Imposible naman siguro. Eye, may nangyari. Kuya, anong nangyari? Nalaman ko, may hinalo ang butler sa candy ni Xiao Xiao. Ang butler. Pasensya na. Ako ang nagkulang. Kaya nangyari ito. Gusto siyang patayin ng butler. Ano ba talaga ang nangyari? Hala, tulong. May nangyari. Nahulog ang butler mula sa itaas. Namatay siya. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Huwag kang matakot, nandito ako. Anong nangyari sa'yo? Nanaginip ka ba ng masama? Namiss ko si Mama. Huwag kang mag-alala. Talagang hahanapin ko ang pumatay sa nanay mo. Paano kung ang pumatay ay kapamilya ng mga Qin? Tutulungan mo pa rin ba ako? Matulog ka ng mahimbing. Ngayong gabi, babantayan kita. Bakit biglang nawala ang butler ng maimbestigahan? Nagkataon lang ba? Talaga bang aksidente lang? At saka, sa account ng anak niya, bakit biglang lumaki ng ganoon ang pera? Sa likod nito, may kumikilos talaga. Bakit nila target si Xiao Xiao? O ako talaga ang target nila? Boss Chin, yung gown na ipinaprepare ninyo para sa ginang, naipadala na, pupunta na siya, direkta sa function hall. Binibini, pwede ba kitang imbitahang sumayaw? Asawa ko siya. Marunong ka bang sumayaw? Tuturuan kita. Huwag na lang siguro ako matuto. Bakit? Ganito ka agad. Susuko. Sayaw. Tuloy lang. Hindi ko talaga pwedeng hayaan siya, naimbestigahan pa ang bagay na iyon. Ang ganda at liksi ng mga binti mo. Sakto para laruin. Mauna na ako sa sisi. Kanina muntik na nga ako. Bakit ang pula-pula ng mukha ko? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Kung ikaw at si Chinye ay parehong mabubunyag na nangangaliwa, pareho kayong palalayasin sa pamilya Chin. Sa akin na mapupunta ang pamilya Chin. Bakit ang tagal? Shinye, ang swerte naman. Samahan kita ng isang inumin. Lumayo ka sa akin. Array. Shinye, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pasensya na. Ang tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Xiao Xiao. Dati, ikaw din ay pag-aari ko. Dong Xiao Xiao. Ngayong araw, gagawin kitang kilalang kilala. Huwag mo akong hawakan. Gusto mong tumakbo? I-check agad ang sihe. Sa loob ng 1 minuto, gusto kong malaman kung saan pumunta si Dong Xiao Xiao. Huwag kang lumapit.
Huwag kang lumapit. Ako ang asawa ni Kinye. Ako ang pangalawang biyuda ng pamilya Kin. Hindi kanya palalampasin. Xiao. Pasensya na. Nakita mo ba kung sino yon? Parang si Kinyu yung nakita ko. Sinasabi mo bang si Kuya Kinyu ang may balak sa'yo? May kapansanan si Kinyu. Imposibleng siya yon. Sisiguraduhin kong maliwanagan ang lahat tungkol dito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Hindi basta-basta magsasalita si Xiao nang walang dahilan. Ang bagay na ito, may kinalaman kaya talaga si Kuya. Walang kwenta. Ni hindi mo nga mapigilan si Chinye. Shinyu, pinagawa mo ako ng iskema para idawit si Chinye sa panggagahasa. Tapos kumuha ng mga reporter para lalong lumaki ang issue. Pero kung ganito, lalo lang magagalit sa akin si Chinye. Paano na ako makakapasok sa pamilya Chin? Pinag-aalinlanganan mo ba ako? Gusto ko lang namang paalisin si Dong Xiaoxiao sa pamilya Chin. Anong mapapala ko kung mawawala si Chinye? At saka, kung ganito ang gagawin mo, siya na lang ang aasahan ko. Ang pamilya Chin. Lahat ng kayamanan ng Chin ay akin. Kukunin ko rin lahat yun balang araw. Shinyu, huwag kang magalit. Sinisiguro ko, susunod na ako sa lahat ng sasabihin mo. Sa susunod, hindi na ako magkakamali. Ipikit mo ang iyong mga mata. Cellphone ko. Nag-install ako ng isang programa dito. Kapag ikaw ay nasa panganib, gawin mo lang ito, iwagayway mo. At makakatanggap ako ng alerto. Salamat sa pagiging mabuti mo sa akin. Hindi ko talaga kayang isipin. Kung sakaling hindi ako umabot para iligtas ka, gaano ako magsisisi at masisisi ang sarili ko? Kung gusto mong magpasalamat sa akin, magbigay ka na lang ng totoong bagay. Mukhang hindi ako dumating sa tamang oras. Nakakaabala ako sa inyong dalawa. Bakit ka na parito? Narinig kong natakot si Mrs. kagabi, kaya't dumaan ako para tingnan siya. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Nakita mo ba kung sino ang mga yon? Kuya, lumabas muna tayo para magpahinga. Hayaan muna nating mag-isa si Xiao. HMM. Narinig kong pumunta ka rin sa hotel kahapon. Bakit hindi kita nakita? Hindi ko talaga gusto ang mga ganitong okasyon. Nagpakita lang ako sandali tapos umalis na. Napala, kuya. Hindi ba't naghanap para sa'yo ang matanda ng doktor mula sa ibang bansa para magpagamot? Kumusta na? Ang iyong binti, may pag-unlad na ba? Matagal na itong pilay. Ganyan pa rin. Bakit? Bigla ka na lang nagpakita ng interes dito. Natatakot ka bang muling tumayo ako at agawin sa iyo ang posisyon ng presidente? Ako ay isang ampon. At isa pang lumpo. May karapatan ba ako? Hoy, kuya, huwag mong sabihin yan. Itinuring ka ng matanda bilang tunay na anak. Alam mo naman, hindi ko naman talaga gusto ang posisyon ng presidente. Kung gusto mo ito, ibibigay ko na lang sa'yo. Matagal ka nang nakaupo sa pwestong iyon. At sinusuportahan ka ng karamihan sa mga direktor ng kumpanya. Hindi ganoon kadali, para agawin ito mula sa iyo ng iba. Ang galing-galing mo. Presidente Chin, inaanyayahan ka ni President Wang sa isang piging. Sabi niya, may usapin tungkol sa kontrata ng proyekto na gusto niyang pag-usapan sa iyo. Kuya, aalis na muna ako. HMM. Presidente Chin, napakasaya mo yata. Kung hindi dahil sa suporta ng mga direktor sa iyo, kapag gumaling ang binti ko, hindi ko na kailangang magpanggap na lumpo. At dahan-dahang kunin ng Chin Group. Maghintay ka lang. Kukunin ko ang lahat ng bagay na sa akin. At ibabalik sa akin. Namatay ang nanay ko noong araw ng kaarawan ko. Mula noon, hindi na ako nagdiwang ng kaarawan. Huwag kang mag-alala. Kasama kita. Para makamit ang hustisya para sa tita mo.
May dadalhin pa ako sa'yo. Nagpipinta ng libre malapit sa home for the aged. Ito ba yung buhay na gusto mo? Naiisip ko, kung buhay pa sana ang nanay ko, ganito rin sana siya tumanda ng dahan-dahan. Kapag siya ngumiti, mukhang ganito rin siguro. Sumama ka sa akin. Umupo kang maayos. Naalala niya yung gusto kong lasa. Dito pala madalas pumunta si Kinye. Chin Xiao. Oy, hindi ba to yung pipi na kasama ni Chin Xiao? Wala namang kagandahan, ang itsura at pangangatawan. Hindi naman ganoon kaganda. Pipi pa, paano siya magugustuhan ni Chin Xiao? Ano bang gusto ni Chin Xiao sa kanya? Alam mo ba, dati si Chin Xiao ay, Ako ang bahala kung gusto ko o hindi. Chin Xiao, para sa kabutihan mo lang to, pare. Mga babaeng ganito, kung gusto mo, marami dyan. Libangan mo lang. Sa kasamaang palad, kasal na kami. Asawa ko na siya ngayon, lehitimo. Totoo, kasal na kayo? Bakit hindi namin narinig? Hindi lang kayo updated. Kayo pa ang may ganang magreklamo. Kasal kayo, hindi man lang kami sinabihan. Mag-shot ka bilang parusa. Halika. Magtagay kayo ng kasal. Huwag niyo nang apihin siya sa hinaharap. Chin Xiao. Hindi ka ganyan mag-alaga ng asawa dati ah. Oo nga. Dati mo pang sinasabi, huwag mag-asawa, anak para safe. Ayaw mo nga sa babae. Bigla kang nagpakasal at sa isang pipi pa. May sikreto ka ba? Baka naman. Para lang mapakalma ang tatay mo. Peke lang ang kasal nyo? Ano bang pinagsasasabi mo? Kung gusto nyong maniwala kami, na tunay kayong mag-asawa, sa harap namin. Halikan mo siya. Halik. Oy! Hindi ba tulog ka na? Sa harap ng ganda. Paano ako makakatulog? Ma'am, kumusta ang pakiramdam? Gusto mo ba? Higit pang haplusin. Matulog na tayo. Ano, sina Boss Zhang at Boss Wang. Ngayon na lang kausapin ako tungkol sa proyekto. Bukas na lang kaya. Punta na ako agad. CJ, Bukas na lang kita ayusin. Xiao Chen, Opo. siguraduhing maihatid ng ligtas sa bahay ang dalawang boss. Sige po. Boss Chin, ikaw naman. Huwag mo na ako alalahanin. Ingat po, Boss Wang. Xiao, sundo mo naman ako. Manong, saan po ba tayo pupunta? Hindi ito ang pupuntahan ko. Bakit hindi ka nagsasalita? Ara, baba na ako.
Sinadya nilang lasingin ako. Siksiao-ksiao pala ang gusto nilang pag-initan. Anong gagawin mo, Dong Shuang-Shuang? Siyempre, aalagaan kita ng mabuti. Tapos kukunan kita ng litrato. Para makita ng buong Jiangcheng, ang mga malaswang larawan mo. Nababaliw ka na. Nawalan ka na ng bait. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Aalis ka pa. Ginang, paano mo siya gustong tratuhin? Kung paano niya ako tinarato. Ganon din ang gagawin ko sa kanya. Ate, sisiraan mo ako nito. Ako ang kapatid mo. Alam mo pa palang kapatid kita? Ate, nagkamali ako. Hindi na ako uulit. Patawarin mo na ako ngayon. Patawarin? Para bigyan ka ng panibagong pagkakataong saktan ako. Hinayaan nyo lang akong ganito. Hindi niya kayo palalampasin. Hi, may kasama ka pa pala. Kayong tatlo. Alam niyo na ang gagawin, di ba? Bitawan mo ako. Hindi kita palalampasin. Aray, yung pangalawang anak na babae, sa araw-araw. Ang yabang-yabang. Hindi kami itinuturing na tao. Ngayon lang nangyari sa kanya to. Ang ganda talaga ng bidyong to. Ang saya-saya talaga ng mga mayaman. Akala mo kung sino, mataas na uri na dalagang mayaman. Sa ilalim pala, malabag. Ang sarap pakinggan ng mga hiyaw niya. Kumalat na tong video sa buong Jiangcheng. Sobrang sikat na. Akala mo pa, sino pa ang magturing sa'yo bilang pangalawang anak? Sa tingin ko, hindi pangalawang anak kundi pokpok. Baliw, baliw, nababaliw na siya. Ano? Nagsisisi ka na? Nitong mga nakaraang taon, si Dong Shuang-Shuang, palagi niya akong inaapi ng palihim. Ngayon, tinikman niya ang sarili niyang gamot. Parang dinanas niya ang bunga ng kanyang mga ginawa. Ang mabait, madalas inaapi. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita pahihintulutang masaktan muli. Pero yung kumunsaba kay Dong Shuang-Shuang, kailangan kong mahanap at hulihin siya. Kunwari lang ha, kung malapit sa iyo ang taong iyon, ano ang gagawin mo? Halimbawa, kapamilya mo. Hindi ko talaga maisip, bukod sa pamilya Dong at pamilya Qin. Sino pa ba ang may gusto sa Qin? Kahit sino pa yan. Hindi ko siya pahihintulutang apihin ka o saktan ka. Binibini, nandito na ang tatay mo. Dong Xiao. Pute ka, napakasama mo. Ang lakas ng loob mo, Edong. Dito ka pa sa bahay ng mga kinagwawala. Itong putang ito, ginawa niyang kahihiyan ng sarili niyang kapatid, puno ng iskandalo. Ano, protektahan mo pa rin siya, Jichin? Siyempre, hindi mo ba alam, Edong? Ako ang may pakana sa lahat ng ito. Gusto mo rin bang suntukin ako? Nagpapanggap ka pang mapagmahal na ama. Anong klaseng tao ka? Alam ko yan. Ginawa niya si Shuang-Shuang, nakaiyahiya na ngayon. Sa hinaharap, mahihirapan na siyang makapag-asawa ng mabuting lalaki. Bilang isang ama, hindi ba tungkulin kong ipagtanggol siya? Ah, kaya pala nandito ka para humingi ng kapalit. Huwag kang mag-alala habang nandito si Xiao sa pamilya Qin. Ang nararapat sa'yo, hindi ako magkukulang. Lumabas ka. Ayokong magpatawag ng tao para patayin ang aso. Ginoong Qin, sana't panindigan mo ang sinabi mo. Kung hindi ako mag-aatubiling isama ang pamilya ninyong Qin sa kapahamakan. Kuya Qinyu, hindi ba't ipinangako mo sa akin? Napapakasalan mo ako at papasukin sa pamilya Qin. Pakasalan mo ako ngayon na. Hindi pa ito ang tamang panahon. Nandidiri ka na rin ba sa akin? Lahat ng ginawa ko, sundin sa'yo. Ikaw ang nag-utos sa akin na gawin ang mga ito. Ikaw ang sumire sa plano. Ayaw mo na rin ba sa akin? Kung ayaw mo sa akin, ilalantad ko ang lahat ng sikreto. Magsama tayong mabasak. Kumalma ka. Ang mga nagtaksil sa'yo ay sina Qinye at Dong Xiao. Kung gusto mong mag-high ganti, hanapin mo sila. Tama.
Maghihiganti ako kina Dong Xiaoxiao at Xinye. Kung hindi ako makakapagpakasaya, papatayin ko kayong lahat. Ang diary. Nasaan na kaya yung diary ni Mama? Huwag mo nang isipin kung hindi mo mahanap. Huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Yung tungkol dito, siguradong lilitaw ang katotohanan, tutulungan kita. Na pala. Alam mo, kontrata lang ang kasal natin, di ba? Sabi mo, pagkatapos ng 1 taon tayo ay. Kahit paano mag-asawa tayo sa pangalan. Hindi naman pwedeng wala tayong singsing, di ba? Kung ayaw mo, huwag na lang. Kapag gusto mo na, saka na lang tayo magpakasal. Ingat! Kinyi. Kinyi. Saklolo, may tao ba dyan? Kinyi. Pwede mo ba akong tawaging mahal? Huwag kang mamatay, tibayan mo. Nakapatay ako ng tao, Kuya Chinyu. Hinahanap nila ako sa lahat ng lugar ngayon. Dakpin nila ako, Kuya Chinyu. Pakiusap. Iligtas mo ako. Huwag kang magpanik. Walang mangyayaring masama. Nakita nila akong pumatay. Hindi ako makakatakas. Kuya Chinyu, ililigtas mo ako, di ba? Ikaw ang nagutos sa akin na maghiganti. Siyempre, talagang ililigtas kita. Pero, Sabihin mo, sasang-ayon ako sa kahit anong sabihin mo. malubha ang kalagayan ni Xinye ngayon. Ito ang tamang pagkakataon para mabawi ko ang Qin Group. Ingatan mo ang iyong bibig. Kapag nabawi ko na ang Qin Group, saka kita mapoprotektahan. Susundin ko lahat ng sinasabi mo. Pakakasalan mo ako, di ba? Di ba? Alam ko ang gagawin ko. Inaatake si Ginoong Chin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung buhay o patay na. Ang stocks ng kumpanya ay bumagsak na ng 10%. Kung magpapatuloy ito, hindi na pwede. Kailangan nating pumili ng bagong presidente para mamuno. Tama. Iyon lang ang paraan. Para mapatag ang kumpanya. Iminumungkahi ko, si Qin Yu, ang panganay na anak ng pamilyang Qin. Dati na siyang presidente ng kumpanya. Tiyak na mapamumunuan niya tayo, patungo sa muling pag-unlad. Paano pwedeng mangyari yon? Pilay siya. At saka, matagal na siyang hindi namamahala sa negosyo. Sa tingin ko, mas mabuting hintayin muna si Xinye. Kapag nakabalik na si Ginoong Qin, saka pag-usapan. Paano kung hindi na siya makabalik? Gusto mo bang mabaon ang Chin Group kasama niya? Mga kasama, pag-isipan ninyong mabuti ang inyong mga interes. Sa madaling salita, si Ginoong Qin lang ang kinikilala ko. Hindi karapat-dapat si Qin Yu na maging presidente. Sino ang nagsabing hindi ako karapat-dapat? Qin Yu. Hindi sa ayaw kang suportahan ng tiyo mo. Magaling naman ang ginagawa ni Xinye. Nasa operasyon pa siya ngayon. Hindi naman natin pwedeng palihim na. Palitan siya. Bakit hindi ko alam to? Kailan naging basehan ng kumpanya ang pakikasama? Pumirma na ang ama sa aking appointment letter. Ito ang aking alok sa inyong lahat. Kahit matagal na akong hindi presidente, palagi kong binabantayan ang takbo ng kumpanya. At saka, nakipagkasundo na ako kay Uncle Dong. Isasali niya ang kanyang mga real estate resources. Ang makukuha ninyo kay Xinye. Sa akin, mas marami pa. Pero, hindi naman kakayanin ang kalagayan ng katawan mo. Kinyi. Dapat kang gumising. Naghihintay pa ako na suotan mo ako ng singsing. Kinye, gising ka na. Hindi ako magigising. Di ba hinimatay ka sa pag-iyak sa kandungan ko? Pero sabi ng doktor, nasaktan ka sa vital part. Mahirap magising. Kumusta na ang sugat mo? Iniwasan ko ang vital part. Kaya hindi malala ang sugat. Sinadya kong sabihin sa doktor na, ikalat na malubha ang kondisyon ko. Gusto kong mahuli yung nasa likod ni Dong Xuangshuang, ang mastermind.
Ikaw. Niloko mo rin ako. Kung hindi kita niloko, paano ko maririnig na tawagin mo akong asawa? Paano ko malalaman na tong pipi kong asawa? Ay ganito kaayaw sakin mawala, dapat sapat ang lungkot ng aking asawa. Para maniwala ang iba, totoo ito. Ikaw. Sorry. 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 Kumusta na ang sugat mo? Pasensya na, Kinye. Malubha ang sugat, kailangan ng halik mula sa aking asawa para gumaling. Hindi mo pwedeng gawin yan ngayon. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. May isa pa akong bagay na sasabihin sa iyo. Si kuya ngayon ay nakuha na ang kumpanya, nakaupo bilang presidente. Gusto mo bang bumalik? Kunin ang posisyon. Wala akong pakialam sa posisyon ng presidente. Pero hindi ko alam. Bakit biglang ganito si kuya? Magpahinga muna tayo ng matagal. Kailangan kong makuha ang mga yon, mga masasamang espiritu. At ilabas ang lahat. At saka, si kuya siya ay muling tumayo. Talaga? Napakaganda naman. Ang kanyang mga binti, kailan gumaling? At bakit niya tayo itinago? Tito Dong. Masayang pakikipagtulungan. Ikaw ang nagsabing may iligtas si Shuang Shuang. Gusto mo siyang pakasalan, kaya nga ako pumayag na makipagtulungan sa'yo. Ikaw, may paraan ba talaga? Basta bigyan lang si Shuang Shuang ng sertipiko ng karamdaman sa isip. Maraming problema, maaaring malutas ang lahat. Pero kung ganito, paano na siya mamuhay pagkatapos? Malaki ang pagkakamali ni Shuang Shuang. Alamin kung ano ang mas mahalaga, dapat alam mo sa iyong sarili. Tito Dong, naalala mo pa ba ang iyong asawa, Lin Shuqin? Anong gusto mong sabihin? May isang bagay. Gusto kong humingi ng tulong sa'yo, Boss Dong. Ang pangit ng ugali ni Qin Ye sa'yo. Hindi ba? Hindi mo ba gusto na siya ay magpakailanman? Hindi makabangon? Qin Ye. Pero siya ay iyong kapatid. Ganoon na lang ba ang pagkamuhi mo sa kanya? Ako at ikaw, Tito Dong, ay iisa lang ang uri. Ang sino mang humadlang sa akin ay mamamatay. Ganito na lang. Yung usapin sa kumpanya, gawin mo na lang ayon sa sinabi ko dati. Kailangan ko pa. Paano ko nalaman to? Nag-aalembong din pala si Qin Xiao. May sugat ka pa, magdahan-dahan ka. Mukhang malapit nang gumaling. Uminom ka pa ng gamot ng 2 araw, tapos pwede ka nang umuwi. Ano nang gagawin? Nahuli tayo. Okay lang. Yung layunin ng pagpapanggap na may sakit. Naabot na, kuya. Maligayang bati sa'yo, sa pagiging bagong presidente ng Qin Corporation. Maligayang bati rin sa'yo. Nakaligtas ka sa kamatayan. Kuya, kung gusto mo ang posisyon ng presidente, sana sinabi mo ng maaga sa akin. Bakit pa kailangang mag-aksaya ng ganito? At saka, hindi ba't gumaling na? Ang binti mo. Kuya, alam mo namang, sobrang nagsisisi ako't nagdududa sa sarili ko dahil sa nangyari sa binti mo. Bakit mo ako itinago? Dahil ayokong mag-away tayong magkapatid. Noon. Dahil sa pagligtas ko sa'yo, naging pilay ako. Pinag-gate sa akin ng ama ang lahat, nagalit din ako noon. Naghinanakit. Pero itinuring kita parati bilang tunay na kapatid.
Nang magaling ang binti ko, gusto ko ring sabihin sa'yo, pero kung malaman ng ibang gumaling na ako, sisiraan tayo. Hindi ka magiging matatag sa pwesto mo. Naiintindihan mo ba? Ngayong pagkakataon, akala ko wala ka ng pag-asa, kaya't ako ang humarap para protektahan ang pamilyang Chin. Kung hindi, malulupig ang pamilyang Chin. Ganoon ba? Qin Yu, sana totoo lahat ng sinasabi mo. Kung hindi, ang plano kong inihanda ang magpapawala sa iyo muli sa Qin Corporation. Chin Ye, ang tigas ng buhay mo, papatayin talaga kita. Tiyo Dong. Gawin na natin. Ayon sa napag-usapan, alam mo ba na nabaliw ang kapatid mong babae, ikaw? Ang dahilan ng paghihirap niya. Palagi mo lang iniintindi kung ano ang nangyayari sa kanya. Bakit hindi mo itanong kung ano ang ginawa sa akin? Tumahimik ka. Sinira mo ang buhay ng kapatid mo. At nandito ka pa, nagdadahilan? Hindi ka karapat-dapat maging ate niya. Mga gamit ng nanay mo. Mula ngayon, wala nang koneksyon ng ama at anak. Tay, Ano, gagamitin mo ang pagkamatay ni Shuchin? Tama. Basta matapos mo ito para sa akin, tutulungan kitang punan ang lahat ng kakulangan ng Dong. Upang ang Dong ay bumalik sa tuktok ng Jiangcheng. Ang isang taong wala na ay magdudulot pa ng benepisyo sa inyo. Sa tingin ko, marunong pumili si Tito Dong. Pero, si Xiao Xiao, sa huli, ay anak ko. Ako, ay hindi basta-basta gagawa nito ng walang kapalit. Kung gayon, bibigyan pa kita ng higit pa. Umalis ka, ayaw na kitang makita. paboritong bulaklak ni Mama. Sa loob ng cellphone na ito, marami sigurong alaala ng nanay mo. Ipapaayos ko ito. Salamat. Walang anuman. Ma. Naalala ko na. May diary si Mama. Nasaan na ang diary? Bakit nawala ang diary? May marka dito. Dinala ito ni Mama sa lumang bahay. Baka may clue sa lumang bahay. Marahil dito, malulutas ang lahat ng misteryo. Sasamahan kita sa lumang bahay para mag-imbestiga. Salamat, Kinye. Sina Dong Xiao Xiao at Eye. Bukas pupunta sila sa lumang bahay ng mga Dong, di ba? Oo. Iniutos na ng binata na ihanda ang sasakyan ng driver. Naihanda na ba ang lahat ng kailangan? Oo. Ginawa na ang lahat ayon sa gusto ninyo. Ang tatay mo ay namatay dahil kay Eye. Sa ganitong paraan, ako na ang gumanti para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sumunod ka sa akin. Kayamanan at babae. Lahat ay maibibigay ko sa'yo. Dito kinuha ang larawan ni Mama. Tiyak na may naiwan siyang bagay. Maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap. CJ. Natuklasan ko ang sikreto ng pamilya Chin sa pag-upo ng mamamatay tao. May mga taong sumusubaybay at nagmamatsyag sa akin nitong mga nakaraang araw. Kapag lumapit ako sa taong ito, mapapanganib din ako. Ang ibig bang sabihin ni Mama ay, mapapanganib din kapag lumapit sa salarin? Kinye. Si Kinye ang salarin? Si Kinye ang pumatay kay Mama? Nahanap mo na ang diary. Ano ang nakasulat doon? Ang pamilya Qin. Kaya ba, totoong may kinalaman ito sa pamilya Qin, pero hindi pa rin natin matiyak kung sino ang tunay na pumatay. Xiao. Ayos ka lang ba? Qin Ye, gusto kong isipin ni Dong Xiao Xiao na niloloko mo siya palagi.
Gusto kitang mamatay sa kamay ng babaeng pinakamamahal mo. Ayos na ang cellphone mo, Xiao. Huwag kang malungkot. Ang password ay birthday ko. May sikreto ako tungkol sa pamilya Chin na kailangan kong pag-usapan sa'yo. Magkita tayo ng alas 8 ng gabi. Ang huling mensahe ng nanay ko bago siya mamatay. Kay Kinye pala ipinadala. Gumagaling ka na ba? May sugat ka pa, lagyan kita ng gamot. Si Kinye ba talaga ang pumatay sa nanay ko? Hindi. Hindi pwede. Kinye, may heirloom na jade pendant ang pamilya ninyong Kin, di ba? Lanan, Nasaan yung sayo? yung sa akin. Huwag kang magsinungaling. Itong jade pendant na ito. Noong namatay ang nanay ko, hawak-hawak niya ito. Naiwan ito nang pumatay sa eksena. Yung sayo, nasaan? 6 na taon na ang nakalipas, nawala ang jade pendant ng kuya ko. Para maaliw ko siya, pinalitan ko ng bracelet ang pendant niya. Kaya ba siya yun? Impossible. Nawala yung sa akin. 6 na taon na ang nakalipas ng mawala, di ba? 6 na taon na ang nakalipas. Ika-negatibo 22 ng Oktubre. Nakita mo ba ang nanay ko? Hindi. Kung hindi nakita ni Kinye ang nanay ko, bakit naman yung kanyang palatandaan ay naiwan sa pinagtalunan ng nanay ko? Niloko ako ni Kinye. May kinalaman talaga siya sa pagkamatay ng nanay ko. Xiao, ano ba talaga ang nangyari? Bakit pagbalik mo mula sa lumang bahay, parang ibang tao ka na? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Bukod sa diary, may iba pa bang natagpuan sa lumang bahay? May kinalaman ba sa salarin? Kinye, nagpapanggap ka pa rin. Ang taong pinakamamahal ko. Siya pala ang pumatay sa nanay ko. Tiyak na may nangyari sa lumang bahay. Ang bagay na ito, kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang babaeng iyon na si Lin Shuqin. Nalaman niya na ako ang nag-utos na patayin ka, at kumuha pa siya ng litrato. Balak niyang sabihin sa iyo ang totoo. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Ngayon, oras na para maranasan mo ang pagtataksil ng taong malapit sa iyo at malugmok sa kailaliman. Xiao, ano ba talaga ang nangyari? Sinabi mong kaya nating paghasyan ito. Dong Xiao, ikaw talaga. Masyado kang padalos-dalos. Paano ka makakapaghiganti kung ganyan ka? Chinye, may araw ka rin. Ang pakiramdam ng pagkamuhi ng taong mahal mo. Ano na? Kahit anong gawin mo, sana'y tandaan mo ito magpakailanman. Palagi akong nandito, sa iyong tabi upang protektahan ka. Pasensya na, Kinye. Kamakailan ay dahil sa ang bagay tungkol kay nanay. Medyo sobra ang pagkabalisa. Masakit pa ba? Masakit. Kailangan ng halik ng asawa para gumaling. Nanay, kailangan kong ipaghiganti ka. Anong nangyari, mahal? Pagod na pagod ako ngayon. Huwag na lang. Magpahinga ka na lang. Bukas, lulutuan kita ng masarap. Dong Xiao. Paano mo nagawang magpatawad sa pumatay kay nanay? Ginang, ang galing mo talagang magluto. Napakaswerte kong napangasawa ka. Xiao, bukas magsukat tayo ng wedding gown. Nagsisisi na ako. Gusto kong maging tunay na mag-asawa. Gusto kitang makasama habang buhay. Gagawa ako para sa'yo ng pinakamagarbong kasal. Gagawin kong malaman ng lahat ng babae sa lungsod na ikaw ang pinakamaswerteng babae. Anong nangyari? Nilason mo ako. Xiao.
May tinatago ka ba sa akin? Kung talagang gusto mong patayin ako, handa akong mamatay sa iyong mga kamay. Pero, bigyan mo ako ng dahilan kung bakit. Ano? Kaya pala ang kakaiba ni Xiao Xiao nitong mga araw ay dahil dito. Xiao Xiao, may sasabihin ako sa iyo. Kinye, hiwalayan na tayo. Hindi kita hihiwalayan. Ngayon, kahit tingnan kita ng sandali, nasusuka na ako. Huwag kang magkunwari. Alam ko na, ikaw ang pumatay sa nanay ko. Hindi ako. Xiao Xiao, talagang hindi ako. 6 na taon na ang nakalipas. Nalaman ng nanay ko ang ebidensya na ikaw ang nagpapatay. Upang itago ang katotohanan, pinatay mo siya. Ito ang iyong ebidensya. Uwi ka na, Eye. Huwag kang magkasakit. Hayaan mo na yan. Wala namang may pakialam. Siguro, nadaya lang si Xiao Xiao. Nag-isip ng mali sa sandaling iyon. Bigyan mo siya ng konting panahon. Kuya, sino ba talaga ang may balak na sirain ako? Bakit niya ako gustong mawalan ang taong pinakamamahal ko? Baka nga, nakasakit ka ng damdamin nang hindi mo namamalayan. Kuya, naalala mo pa ba noong araw na nagtatrabaho sa amin, si Etienne na tagapangasiwa? Yung namatay sa pagkahulog, nalaman ko na may hawak siyang ebidensya ukol sa kaso ni Lin Shuqin noong araw. Ngayon, nasa anak niya ito. Ano? Ginoo, hinahanap ninyo ako? May iniwan ba sa iyo ang tatay mo? Wala po. Ang basura, kailangan pa ring linisin ng maayos. Bakit wala? Nagtetest ba si Eye sa akin? Hindi pwede. Hindi na siya pwedeng hayaang mabuhay. Dongsheng. Sinabi mo na hinahanap ako ni Xiao Xiao. Dongsheng, sino ang gumawa nito? Nasaan si Xiao Xiao? Saan pumunta si Xiao Xiao? Naku, naambush ako. Kinye, ano ang ginagawa mo? Ikaw ba ang pumatay sa tatay ko? Hindi ako, makinig ka sa paliwanag ko. Huwag kang lumapit. Ganito na ito nang dumating ako, talagang hindi ako. Huwag kang lumapit. Makinig ka sa paliwanag ko. Hahaha. Magaling ang pagpatay. Ang eksenang ito kanina, na video ko na. Hoy. May ebidensya na ngayon. Niloko mo ako. Siyempre. Ano? Balak mong pasiglahin si Xiao Xiao para siya mismo ang pumatay kay Chinye? Oo. Pero kung gagawin mo yan, ano ang makukuha ko? Hindi kita pababayaan. Ano ang balak mong gawin para pasiglahin siya? Siyempre, ang pagpatay sa kanyang ama. Wala namang silbi na tong matandang to. Sakto, para magsama-sama kayong pamilya. May sasabihin pa ako sa'yo. Ako rin ang pumatay sa nanay mo. Bakit mo siya pinatay? Wala naman kayong away. Bakit mo siya pinatay? Kasalanan niya, nakialam siya. 6 na taon na ang nakalipas. Nagbayad ako para magkaroon ng aksidente, para patayin si Chinye. Pero nasaksihan niya ang transaksyon. At kumuha pa ng litrato. Nagkita sila ni Chinye. Gusto niya akang sirain. Kaya tinulak ko siya pababa. Kayong lahat, gusto ninyo akong wasakin.
Dapat kayong mamatay. Ngayon, wala nang makakasagabal. Akin na ang lahat. Inamin mo na rin. Kuya, ikaw nga talaga. Hindi ba't pinatay ka ni Dong Xiaoxiao? Bakit wala kang nangyari? Isang retractable knife, isang pakete ng fake blood, naloko ka na. Nagsisinungaling kayong lahat. Makinig ka sa akin. 6 na taon na ang nakalipas, may natanggap talaga akong mensahe. Humiling ng pagkikita, pero nang pumunta ako sa lugar, wala akong nakita. Ang nagpadala ng mensahe sa akin ay ang nanay mo. Naunahan siya ng tunay na salarin. At itinuro sa akin ang lahat ng hinala. Isinangkot ako. Gusto niyang sirain ang relasyon natin. Mas mabuti pang samantalahin natin ito. Magpanggap tayo, para mahuli natin ang tunay na salarin. Kuya, bakit mo ako niloko? Bakit mo sinaktan si Xiaoxiao? Kung hindi dahil sa'yo, lahat ng kayamanan ng pamilya Chin ay dapat sa akin. Hindi ako magiging pilay ng ganito katagal. Galit ako sa'yo. Hindi kita kailanman nagustuhan. Gusto kitang patayin sa aksidente. Pero nakaiwas ka pa rin. Bakit lahat ng maganda ay sa'yo? Bakit hindi ka nalang mamatay? Mula ngayon, wala nang kapatiran sa pagitan natin. Lahat ng sinabi mo ngayon, na-record ko na. Tumawag na rin ako ng pulis. Sumuko ka na. Kung mamamatay man ako, isasama kita. Inay, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang mag-aalaga kay Xiaoxiao. Hindi ko siya pababayaan. Nanay, maaari ka ng mahimahay. Nalutas na ang lahat ng misteryo. Ang pumatay sa iyo ay nahuli na. Dati, lagi mong sinasabi na gusto mo akong makita na naka-wedding gown. Maganda ba? Inay, sana'y maging saksi kayo para sa amin. Ang kontratang iyon ay isang malaking pagkakamali sa buhay ko. Gusto kong ialay sa'yo ang natitirang buhay ko. Hindi 1 taon, kundi habang buhay. Binibining Dong Xiaoxiao. Papaano kung pakasalan mo ako? Maging mag-asawa tayo habang buhay. Sino nang may gusto na maging mag-asawa sa iyo habang buhay? Dahil sinabi mong maghihiwalay tayo pagkatapos ng 1 taon, edi maghiwalay na tayo. Xiaoxiao. Sumigaw ka nga. Tingnan mo, napasakit mo na lalamunan mo sa pagsigaw. Wala namang sasaklolo sa'yo. Ito ang unang pagkakataon na lumuhod ka sa akin. Tutulungan kita. Tawagin mo akong asawa ko para marinig ko. Dong Xiaoxiao. Sinadya mo bang banggain ang kotse ko noon? Ano sa palagay mo? Mabuti nga,